Hi everyone! Welcome to Pasig River Esplanade dito sa Maynila. Ito ang dating ilog Pasig na nakatatak sa isip natin na marumi, mabaho. Pero after ng rehabilitation ng lugar ay napaganda ito at naging tourist spot. Nagsimula nga ito sa first phase at binuksan ito noong January 2024. Mula noon, lagi ito nagbablockbuster sa dami ng tao na dumadayo dito, mapa-local man or international. Dinadayo nga ito ng mga turista araw-araw mula umaga, lalo na sa gabi. Bukod kasi sa mga magagandang ilaw, ang nailagay dito ay may mga waterfalls din dito. At ito ay nasa bahagi ng Phase 1 at ang Phase 1 ay nasa gilid dito ng Manila Post Office. Bukod dito, magaganda din ang mga walk bridge na daanan ng mga tao na namamasyal dito. Sa haba ng esplanade na ito ay hindi na kami nakarating sa Phase 1. Idot gate ng kalagitnaan kami pumasok. Ang tansya ko dulo ito ng Phase 1C at simula ng Phase 2. Walang bayad ang entrance dito. Sa pagpasok nyo, samut-saring atraksyon ang sasalubong sa inyo. Katulad nitong iba't ibang karakter na kusang lalapitan ng mga bata para magpa-picture. Huy, may bayad yan. Katapos mong maaliw ng saglit ay maglalagay ka ng donasyon sa kanilang mga basket. Pagkatapos namin dito magpa-picture ay maglakad-lakad muna tayo dahil sigurado marami pa tayong makikitang magagandang tanawin dito. May mga nagtitinda din pala dito ng mga souvenir item or mga panregalo. Ito nga pala ang ilalim ng walk bridge. Maraming booth dito at iba-ibang mga paninda. Pero karamihan dito ay mga pagkain ang ino-offer nila. Pwede ka nga mag-sit and dine in at namnamin ang ganda ng view. Presko naman ang paligid at tanaw pa natin ang iconic bridge ng lugar. Hindi lang yan, tanaw mo rin ang pagdaloy ng tubig ng Ilog Pasig. Magagandang structure na may mga ilaw ng mga kalapit na gusali. Tingang Manila Skyway o MRT ay halos abutan na wala dito. Halos hindi ka mapapagod sa pamamasyal kahit anong haba pa ito. Once inabutan ka ng cravings mo sa pamamasyal, maraming pagkain ang ino-offer dito. At baka malay mo, dito mo ma-meet ang forever mo. Huy! Ito ang pasyalan na budget friendly dahil pwede ka lang magbaon ng 50 to 150 pesos para sa mga snack or merienda na kakainin mo. Kung maraming merienda ang bibilhin mo, abay hindi kakasya yan. Huy! Para naman sa mga meal or mga panghapunan, ang presyo nila dito ay from 150 pesos up to 200 pesos. Mamaya, dadayuhin natin ang mukbang seafood. Dahil 139 pesos lang yon, may soft drinks ka na, unlimited rice pa yon. Alam nyo ba, ang ikinaganda dito na kahit gaano kadami ang tao ang mga namamasyal dito araw-araw ay nananatiling malinis ang kapaligiran? Hindi ko alam kung sa kalinisan ng mga taong dumadayo dito or sadyang may nakatalagang mga janitor dito. Ang mahalaga na lang siguro ay ang kalinisan ng kapaligiran para sa kaaliwasan ng ating pamamasyal. Walk bridge ang taas nito at ito'y papunta sa iconic bridge ng Binondo. Sa ilalim ng tulay na ito ay food bazaar din ang nandito. Kaya talaga namang hindi ka magugutom kapag ikaw ay mamamasyal dito. Meron din ditong nagpe-perform ng mga band para aliwan kayo habang kumakain. Mga palaruan na once na isinama nyo yung iyong mga anak ay hindi na ito maboboard. Ito't nandito tayo sa ilalim ng dalawang tulay na nagkoconnect sa iconic bridge ng Intramuros. Ang ilalim nito ay ginawang palaruan, ginawang daanan at ginawang parke. Pwedeng mag-picnic-picnic dito. Uy! Ops, nandito na tayo sa Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Dito sa Phase 3 ay napansin nyo maraming tent. Dito mo makikita ang mga vendor na nawala ng pwesto sa Quiapo. Kaya alam na this, once na mawalan kami ng pwesto, dito rin ang bagsak namin. Huy! Ang Phase 3 na ito ay tapat ito ng Fort Bonifacio dito sa Intramuros. Nakakaaliw tingnan ang mga historical and cultural na mga nakadesenyo dito sa tarpaulin. Meron dito mahabang pila at pila ito sa pwesto ni Neneng B. Grabe, ito lang yata ang may pinakamahabang pila sa lahat na food stall dito. Habang nakapila kami ay patuloy pang humahaba ito. Huy! Ang bating ito ay hindi na nakatiis, ito't sumalampak na lang sa sahig. Nung chinek ko sa harapan, parang konti lang ang mga nagpe-prepare nito. Kaya parang nahinto ang bigayan ng mga order nila. Pero grabe yung mga pasensya ng tao, no, para antayin ito. Or baka sila pa ang mga first timer na na-curious sa nag-trending na Hungarian overload ni Neneng B. Katulad ko na kahit malapit ang sa Quiapo ay halos hindi ko pa rin naman natikman ito. Kaya pati kami nagsadya para pumili at tikman ito. Ito nga't available pala sa per pack ang Hungarian na ino-offer nila. Kaya lang sa busy ng mga attendant dito, hindi na ako nakapagtanong nito. Itong strategy na ginawa ko, pumunta ako sa harapan ng store nila. Pumili ako ng dragon fruit juice na ino-offer nila.
And then sinabay ko ang pagbili ng 2 Hungarian overload. Abay, kinuhanan ako doon sa pinipilahan at binigay din naman sa akin. Ganun lang gagawin mo dito once napadpad ka dito para maiwasan mo ang napakahaba at napakatagal sa pila. Ito ang harapan nito mas malapit ito sa iconic bridge dito. Sa unahan nito, mayroong mga dining area. Pero hindi na kami umupo doon para kumain. Pwede naman kasing sumalampak sa sahig dahil malinis naman ang area dito. Una kong napansin dito ay nawala na ang gulay sa sandwich na ito. Baka dito sila nag-cost cutting sa mahal ng renta dito. Hindi naman sila nagtaas ng presyo, kaya siguro nagbawa sila ng expense dito sa toppings ng sandwich. Kapag kinagat mo pala ang sandwich, ito ang loob ng sausage. Meron pala itong halong taba at cheese sa loob ng sausage. Ito kasi ang magbibigay linamnam sa sausage once kinagat mo ito. Maliban kay Neneng B, marami pang food stall dito nag-offer ng iba't ibang pagkain. Meron pa dito mga panghapunan, katulad nito nagre-range ang 100 pesos up to 200 pesos. May mga refreshing drink at iba pang pang-merienda. Sa ibang party ng food stall, meron pa ditong isang pinipilahan. Itong mukbang seafood. Nagkaroon ako ng interest dito kaya napa-order ako. Once umorder ka, tsaka pa lang nila ito niluluto. 139 pesos, meron ka ng unlimited rice with soft drinks. Kaya nag-takeout ako para iuwi ito. Sa bahay ko na kasi huhusgahan nito bago gayahin. Huy! Itong order ko na calamares with soft drinks and unlimited rice. Pero ang tigas ng rice, so unang order pa lang ay hindi ko na mauubos ito. Ito naman ang kanilang mixed seafood, 139 pesos with unlimited rice plus soft drinks. Meron 2 pirasong hipon, 3 hiwa nitong pusit, 2 hiwang maliliit na mais at 10 pirasong tahong. At kapag mayroon ka ng idea sa pagkain i-offer mo, pwede mo na itong gawa ng sarili mong version. At kung bago ka lang sa channel na ito, please consider to subscribe, hit the like, and click the notification bell para sa susunod nating pupuntahan. So hanggang dito na lang. See you next time. Bye!